Sir, alam nyo, masasabi ko sa inyo, Sir Senator Tulfo, Erwin Tulfo, mas mainam pa po nung kayo ay komentator at hindi senador. Dahil nung kayo'y komentator, nasa private citizen kayo, malaya kayong magpahayag at magsabi ng mga karumal-dumal na pananalita na hindi katanggap-tanggap sa isang gawain ng isang senador. So, si Tulfo ba'y nagbanta? Although minsan napapamura yan, si Erwin Tulfo, pero I think, ano niya yun eh, expression niya yun, reaction niya yun. Pero mas karumal-dumal, mas pangit pakinggan yung magbabanta ka sa Pangulo. Diba? Yung ipapapatay mo yung Pangulo, gigilitan, pupugutan mo yung Pangulo, papahukay mo si Marcos Sr. Alin po ba yung mas pangit pakinggan? Babae ka pa naman. Vice President ka pa naman. Tapos ganyan ka. So kung kinakahiya mo yung mga words ni Erwin Tulfo, ibig sabihin kinakahiya mo rin si Sara Duterte, tama? O baka naman gusto mo, kahit masama yung lumalabas sa bibig ni Sara Duterte, okay lang sa'yo. Dito ka lang kay Erwin Tulfo galit kasi sinusupal pa lang naman yung grupo ninyo, pati amo nyo. Diba? Ano ba talaga yung katotohanan dyan? Nakakahiya naman. Galit kay Erwin, kay Sara hindi. Tanginang yan. Ako, sa totoo lang, real talk lang kasi magsalita si Tulfo. Erwin Tulfo, na ginagamitan din ng utak. Okay? Si Sara, hindi po utak yung ginagamit, bunganga lang. Yan pinag-iisipan eh. Si Tulfo, walang pinagbantaang tao. Hindi nagbanta na ikaw ipapapatay, ganito, ganyan. Pero si Sara meron, 3 tao. Plus, bonus na yung papahukay pa si Marcos Sr. Diba? Tatapon daw sa West Philippine Sea. Puro lang kayabangan, walang gawa. Yun. Si Erwin Tulfo iba. Kaya nga nagsenador para sa bayan eh. Ikaw ba senador ka para ka sa bayan? Yung kapwa mo senador maka-China? Pinagtatanggol yung mga magnanakaw, hindi ka ba iimik? Hindi ka ba papalag? Kaya nga, bayan muna. Anong ginagawa ni Erwin Tulfo ngayon? Inuuna. Yun tama. Inuuna yung bansa natin. Tinutulungan ang presidente. Kasi maganda naman yung ginagawa ng presidente. So naka sila? Nakasuporta. Kasi kung masama yung presidente natin, sa tingin mo susuporta yan? Malamang hindi. Diba? Malamang hindi. Kaya ganun po yun. Panginang pagkangin, sasapakin ko yung bunganga mo. Ha? Oo nga! Hindi ako nagbibiro. Kung tutusin, yung ipinahayag nyo ay mas sound pa sa ipinahayag ni Congressman Kiko Barsaga. Dapat sa Code of Ethics, kayo ay maireklamo din. Pahayag ni Kiko Barsaga, pambaliw. Pahayag ni Erwin Tulfo, matinik, matulis, may katapangan, at ginagamitan ng utak. Saan kayo? Tangina, ikinumpara yung miyaw-miyaw sa isang matalinong senador? Tangina, ang layo. Ang layo po. Kahit anong pagbalik-baliktad ko niyan, parang ako yung nahihirapan eh. Yan po ay against sa Code of Ethics ng isang senador, ng isang congressman. Samantalang ang sinabi at pinahayag ni Congressman Kiko Barsaga na ikinatanggal niya ay paghahayag lamang ng katotohanan. Paghahayag ng katotohanan. Okay. With fake news. Hindi katotohanan yun. Fake news yun. Diba? Yung gagawa-gawa ka ng kwento, okay? Tapos, kongresista ka eh. Tapos ngayon, magpo-post ka sa social media ng paninira, ng kung ano-ano. Diba? Paninira sa mga kongresista. Pinopost mo. Yan ba yung trabaho mo? Ang mag-post? Di ba kongresista ka? May tamang batas para dyan. Kung sino yung kawatan, sino yung mga nagnanakaw,
Sampahan mo ng kaso. Walang kasagutan sa social media. Hindi mo masusolve ang problema dyan sa social media. Yan yung klaro dyan. Pero kung ano ka naman, may mga lawyer ka naman at kongresista ka naman dati, bakit hindi mo ginawa? Yung tama. Diba? Pinaglalaban daw yung tama. Tapos yung nakikipaglaban may tama. Na malasakit sa bayan at mamayan, pero siya po ay napagkaisahan at natanggal. Ngayon, kung Pagkakaisahan ka talaga. Kasi kahit saan bandang tingnan, mali ang mga ginagawa mo. Yung mga banat mo. 'Di ba? Palpak eh. Hindi ka nababagay sa House of the Representatives kung baliw ka. 'Di ba? Mag-ano ka na lang siguro, mag-games ka na lang sa bahay mo. Tigil mo na yan. 'Di ba? Kasi kung matino ka, wala kang kapekyos ang ginawa, hindi ka naman matatanggal eh. Kasi umiiral naman po yung batas sa Pilipinas. May batas dyan sa House of the Representatives. Okay naman yung mga sinusunod nilang batas dyan. Ngayon, sino ba yung lumabag? Ikaw, Kiko Barsaga. Oh. So, galingan mo magtanggol kay Kiko, ha? Ewan ko lang, magkano yung binigay ni Kiko dito? natanggal si Congressman Kiko Barsaga na halal ng bayan, yung mga pahayag niyo po ay mas katanggal-tanggal sa inyong serbisyo bilang isang senador. Isipin nyo naman, sasabihin nyo, kikwelyuhan nyo. Malamang. Pasalamat ka, kukuwelyuhan lang. Ikumpara nyo yung sinabi ni Erwin Tulfo, kukuwelyuhan. Kumpara dun sa pagbabanta ni Sara Duterte. Alin po ang mas mabigat? Pagbabanta o kukuwelyuhan ka lang? Sige po. Kukuwelyuhan lang naman eh. Alin ba yung mas mabigat dyan? Huwag mong sabihin mas mabigat yung kukuwelyuhan ka. Kumpara sa pagbabantaan ka, pukin ang ina mo ka matanda ka. Ha? Kaya, ako, nabalitaan ko pa, nakita ko sa Bulang Kristal, si Sara Duterte po. Magiging basura po yan. Hindi na po yan makakatakbo sa kahit anong sangay ng gobyerno. Sayang. Sayang ang kayabangan. At pag nangyari yan, ano kayang mararamdaman ng mga DDS? Baka sabihin na naman nila, subukan nyo lang, pag nangyari yan, dadanak ang dugo. Ganyan sila eh. Diba? Pag ganyan yung mga reaksyon nila, natatawa na lang ako eh. Kasi, alam mo yung hanggang salita lang sila. Pero ang tanong dito, alin ba yung mas mabigat? Pagbabanta? Pagpugot ng ulo? O yung kukuwelyuhan ka lang? Ayun, baliw itong matanda. Ang sarap ka debatihin ito, no? Kasi, ikukumpara ko yung dalawa eh. At ipapa-aresto at ilalabas sa Senado. Ano yun? Yan po ay isang simbolo ng karahasan. Sara Duterte, simbolo doon ng karahasan, ha? Yung mga pinagsasabi mo, ha? Simbolo ng karahasan. Pero yung pangunguwelyo po, mamaya, kukuwelyuhan ka lang naman pala kasi ayusin natin yung ano mo, ha? Kasi, di mo inayos eh. Baka yun yung purpose ng pangunguwelyo. Pero pag sinabing, naghanap na ako ng papatay sa'yo pag ako'y pinatay, ay klaro po yun. Pagbabanta yun. Okay? Marahas mo ang gusto nyo mangyari. At ano sa palagay nyo? Kapag ginawa nyo po yun, kanino niya gagawin yun? Putang ina mo ka, magtatanong ka pa. Oo, hindi mo alam kanino niya gagawin. Ikaw yung nag-open ng topic na yan, tapos hindi mo alam kung kanino gagawin. Batok-batukan kita eh. Kay Alan Peter Cayetano. Tanga-tanga. Sa mga senador na Ako na nagturo sa'yo. Pupuwiliwan si Alan Peter Cayetano. magpapahiring. Lumunok na ng laway. Nag-loading bigla. President, President.
Hindi dati yun. Senate President pa rin yun. Sabi niya yun. Pero kaming mga mamamayan ay hindi naniniwala na kayo Kaya mo, pag DDS talaga bobo, no? Yung, ang galing-galing mo daw dyan magsalita. Maya-maya, biglang maglalak yung utak nila. Hindi na nila alam sasabihin nila. Tinapik nila yan. Sila yung nag-open yan. Maya-maya magtatanong. Utangin ang utak yan. ang bagong committee ng Blue Ribbon, kayo na ang Senate President. Hindi po kami naniniwala. Ngayon, kung sinabi niyo yun sa mga kasalukuyang nakaupo o nasa liderato, ay maling-mali po yun. Hindi niyo po dapat sinabi yun. Senator Erwin Tulfo, bumalik na lang po kayo sa pagiging komentator dahil hindi po kayo bagay na maging senador. Kayo po ay bagay na maging bengador. Mali. Uy, shoutout sa Bingador, ha? Shoutout sa Bingador. Minensyon ng pangit na matandan to. po yan. Kaya kayo, Senator Erwin Tulfo, mag-isip-isip ka. Tangina, hindi ka nga nag-iisip. Nawala nga yung isip mo kung sino yung kinuwelyuhan, eh. Oh, tuturuan mo pa yung taong matalino, samantalang ikaw, nagluluding ka dyan sa, pinagsasabi mo. Ang ina. Dahil ang mamamayan ay gising na sa katotohanan. Oh, ang mga DDS gising na gising, umaga at gabi, sa kakabatak ninyo. Ha? Kasi ang mga DDS na yan, gabi-gabi bumabatak yan. Kaya yung mata nila, okay lang. Gabi, umaga, rally ng rally yan. Oh, high na high, eh. Ang ina mo. Na kayong mga punyetang mga politiko na mga kurakot, hindi naman lahat, pero kayo, ang binabanggit ko, ikaw, Senator Erwin Tulfo, maling-mali at against sa Code of Ethics ang iyong mga payag. Kaya kung ako ang tatanungin, dapat ireklamo ka rin sa Code of Ethics dahil yung ginawa mo, unethical manner. Isa sa mga nabanggit ng 18 Marines. Tapos yun pa, isa ka sa nabanggit ng 18 Marine, kaya ikaw ay naggagalaiti na matuloy ang investigasyon. Kaya by hook and by crooks, tinagaw nyo ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yung liderato ni Cayetano hindi maganda, eh. Hindi nagdulot ng kagandahan dyan sa Senado kasi nagkagulo-gulo. 'Di ba? Ngayong nalaglag na si Cayetano, papaano na ang 18 Marines? Lalo na ngayon, nalaglag na, nakakulong na itong financer nila na si Mike Defensor. Paano na ngayon ang 18 Marines or garbage cargadors, di ba? Paano na sila ngayon? Balita ko, nagreklamo itong si Erwin Tulfo, nagsampa yata ng kaso kay Baligod, and syempre doon sa 18 Marines. Ngayon, papatunayan nyo yan sa korte. Kung totoo yung sinasabi nyo, hindi kayo magtatago. O ngayon, yari kayong 18 Marines kasi balita ko, 5 milyon ang binayad sa inyo. Pero ang natatanggap nyong pera ay 350,000 pa lang. Bawat isa. So ngayon wala na kayong financer, paano na yan? Saan nyo kukunin yung, alam mo yun, pang-expenses ninyo, pang-gastos ninyo, sino pang tutulong sa inyo? Iniwan na kayo ni Mike Defensor, nauna na sa kulungan. Yung amo nga ninyo nakulong, kayo pa kaya ng mga walang pera. Yan yung problema pag nagpapagamit kayo sa isang politiko. Alam nyo yung 5 milyon, barya lang po yan. Kumpara ipagpapalit natin sa pagkatao natin, sa makapag-fake news lang tayo. 5 milyon lang yan, putang ina, mas masarap pa rin maging malaya. Kumpara sa 5 milyon yan, sunugin ko pa yan kung ako eh. Diba? Pero, pinagpalit nyo eh. So, kami masaya. Bakit? In the future, magsasama-sama kayo sa kulungan eh. Kasi hindi po titigil ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos hanggat hindi kayo nakukulong lahat. Oh. Diba? Kasi, ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, inuuna po yung ugat, papuntang puno, sanga, dahon. Hanggang yung mga dahon na nalaglag na. Dama yun. Ganun po, nagsisimula po sa puno, sa ugat ang gobyerno ni Pangulo. Si Digong yung ugat, nakulong na. Yung mga senators nakulong na, sila Alex Go nakulong na, sila Kibuloy nakulong na. At marami pang paparating. Kaya sinasabi nyo walang nagawa yung gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Bulag ka ba? Sino pa?
Saldi ko, putang inang yan. Oh, isa pa yan. Diba? Nagtatago. Walang sinasanto po ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Na kung tutusin, si Senator Peter Alan Cayetano, ang kinikilala namin, mga Ninyo mga DDS, kami hindi. na nananatiling Senate President. Mm. Senate President, Senator Alan P. Cayetano, wag na wag niyong ipaagaw ang inyong pwesto dahil kayo po ang pinagkakatiwalaan ng mga mamayang Pilipino. Hindi po si Gatchalian at hindi rin po si Erwin Tulfo. Kaso kami may tiwala kami sa kanila eh. Pag sinabing DDS, ilan lang yung DDS? Maximum 5 million. Kasi yung boto ni 5 million lang. Kibuloy. Halo-halo na yan. O 5 million lang. So kayo lang. Diba? Kayo lang hindi naniniwala. Malay ba natin sa ngayon, may mga nagbago na natauhan na. Diba? Iniisip siguro nila, putang ina, ayoko na mag-DDS kasi pag nag-DDS ka pala, magiging bobo ka. Diba? Magiging utu-utu ka, magiging aso-aso ka. So, yun po siguro yung dahilan, no? At sana marami nang natauhan. Pero alam ko, ang dami kong napopost sa nakikitang post sa social media mga pre na alam mo yon, natauhan na po sila. Sila po ay kumbaga nalaman nila na mali pala yung kanilang sinasamahan. Oh. Kaya makinig kayo sa boses ng mamamayan. Kaya kami nandito sa harapan ng Senado at kami ay nagrereklamo ayon sa mga sobrang pang-aabusado ng mga politikong katulad mo, Senator Erwin Tulfo. Okay na. Malipat na yun. Oh, tama na daw, pangit mo daw eh. Tama na. Nandito sa harapan ng Senado at kami ay nagrereklamo ayon sa mga sobrang pang-aabusado ng mga politikong katulad mo, Senator Erwin Tulfo. Okay na. Malipat na yung motor. Okay, thank you. Tama na daw, pangit mo daw eh. Oh, thank you po. So, yun po yung video ng matandang to, natatanga-tanga. O, kayo po, ano po yung inyong opinion, reaction dito sa matandang ito? Paki-comment nyo naman para mabasa po natin yan. Importante pong mabasa natin yan, mga pre. At, yun, patuloy lang po natin suportahan po yung gobyerno po ni Pangulong Bongbong Marcos. At ngayon, eto na, last topic natin, itong putang inandado na to. Siyempre, no, may TikTok po tayo dyan, may Facebook, kalimbangin nyo lang po yan para always po kayong updated sa ating mga banat dyan sa ating mga social media accounts.